ano yung supposedly magiging role o yung legal mandate ng paaralan ng mga estudyanteng ito dun sa kaso? Yeah. Ang mga paaralan, Maricel, no, ay minamandato ng batas, whether private or public yan, no, minamandato ng batas na magkaroon ng mga polisiya laban sa bullying. Kailangan sila ay magkaroon ng proseso, kailangan i-explain nila ng mabuti ano ba yung bullying, kailangan magkaroon ng proseso ng pagre-report, kailangan magkaroon ng parang yung tinatawag natin na mga lecture or leksyon, no, kung paano ba i-address yung bullying, anong gagawin, pag may insidente ng bullying, paano natin masasabi na may bullying, paano ito i-report ng estudyante, ng magulang, ng school head, ng teacher, ng principal, kung sino man ang nakakaalam dito. May mga ganong mekanismo na kailangan i-implement ng school. Yun ang minamandato ng batas. Now, pag nagkaroon talaga ng act of bullying, kung sino man, kasi syempre, Maricel, no, ang act of bullying will only be known, well, obviously, kung ginagawa sa pampublikong lugar sa eskwelahan, may makakita. Pero hindi kasi lahat ng bullying nangyayari sa pampublikong lugar eh. Merong bullying in secret, no? Nakadiretso lang doon sa dalawang partido, sa dalawang estudyante. Kung sino man ang makaalam, kung magsumbong man ng estudyante doon sa principal or sa kanyang school teacher, o di naman kaya may makakita na magulang, school teacher o principal ng kung ano man nangyayari, minamandato ng batas na kanilang aksyonan ito ayon sa kanilang polisiya na anti-bullying. Kaya kailangan magkaroon para alam ng lahat ng tao sa eskwelahan na pag may bullying, ito yung gagawin namin. So, i-gather, marami yung, may mga general steps dyan, no, Maricel, no? Pero, susunod yan sa proseso nila. Pero iilan sa mga general steps dyan is, kailangan mag-imbestiga kung sino man ang nakaalam. Kasi, syempre, hindi naman lahat ng sumigaw ng bullying, bullying din talaga. Kailangan due process tayo. Kailangan malaman natin na yung talagang mga nagsabi na nabubuli sila, talagang nabubuli at magkakaroon ng investigasyon. Kasama dyan yung ipapatawag yung mga partido, titignan kung ano ba talagang nangyari. Nagsumbong si ganito, ganito raw yung ginawa ni ganyan ng kaklase niya. Tatawagin yung kaklase. O may nag-report dito, ganyan, ano ba nangyari, ikwento mo nga, etc. And then, magkakaroon ng finding, no? Yung school, yung principal, or kung sino man yung guidance counselor, kung sino man yung kanilang designated officer para dyan, at magkakaroon ng appropriate administrative sanction para doon sa estudyante. Kung mapapatunayan. Yung administrative sanction na to actually, Maricel, no, as far as I know, yung law is silent because it gives the parties the discretion kung ano ba talaga. Kasi malalaman yan school to school basis kung ano ba talaga yung mga naaangkop na sanction depende kung anong nangyari. So, I would think kasama dyan yung pinaka-extreme, of course, yung expulsion, no? Right. Yung pagtanggal. Of course, that's already the extreme. Siguro kasama dyan yung maraming beses ginawa or talagang very extreme, very severe ginawa bullying. Meron naman dyan suspension, meron namang warning, so iba-iba yung sanction. Yun ang mga posibleng mangyari kung magkaalaman na may bullying nga na nangyari talaga sa dalawang estudyante. Kapag pala nakitang guilty yung isang estudyante sa bullying, administrative sanction lang siya. So, hindi, or baka dahil minor de edad, kaya hindi pa siya pwedeng kasuhan ng, is that it? It depends on the situation, Maricel, no? Kasi ang sinabi ng batas natin, students to student, and generally, ang student ay bata. But let's also remember, merong mga hindi na minors, no? Yes, na nag-aaral, and maybe natagalan sila bago makapag-aral. May mga ganung sitwasyon. So, pero siguro karamihan, the big bulk ng mga estudyante sa secondary and primary schools are of course minors, no? Pero not necessarily minority yung dahilan ng batas kung ba't sinabing administrative sanction lang. Because, Maricel, the law also requires, no, na kung may nalaman kang bullying, magkakaroon ka ng administrative sanction. That is true. Pero kung merong basihan para magpursige ng kaso sa ilalim ng iba pang batas, kasama dyan yung revised penal code or iba pang criminal laws natin, ito ay ibabahagi nung kung sino man yung in charge sa school sa tamang autoridad para maimbestigahan at malaman kung meron pang ibang kaso na pwedeng i-file. So, syempre ikaw as a school, as a principal, hindi ka naman pwedeng mag-impose ng judgment na papakulong. Baka naman ganun, no? Korte lang ang pwedeng gumawa nun. Pero, minamandato ng batas na kung iyong sa palagay, merong basihan para magsumbong, magbigay ng ibang kaso, why not? Why not? Isumbong mo sa tamang autoridad at titignan kung pwede bang magkaroon ng criminal liability
Of course, considering also other laws, kasama dyan yung Juvenile Justice Act Right, na right. nagmamandato na pag less than 15, walang criminal liability. So, lahat yan ay ifa-factor. Kasi halimbawa, Maricel, no? Isingit ko lang, bigyan kita ng concrete example. What if yung act of bullying is very extreme, kunwari, may sinunog na bagay? It might amount to a crime, posibleng arson. Depende. So, hindi, or very extreme yung physical harm na ginawa doon sa kabilang partido. Maaaring mag-result of physical injuries. Of course, yun nga, susukatin din niya na titimbangin sa edad ng bata or kung ano ba yung mga pwede pang i-impose na bagay ayon sa edad at sa mga pangyayari.